Ibinahagi ng lalaki ang pagkain niya sa isang pulubi ng ilang araw. Ngunit ang itinatago nito ay binago ang lahat ng iniisip niya tungkol sa kanya. Si Emerenciano ay gumisgising araw-araw ng alas 5 ng umaga, kahit na ang katawan ay humihiling pa ng isa pang oras ng pahinga. Iyon lamang ang oras na makakapagkape siya ng tahimik bago ihanda ang baon ng kanyang anak na si Alona at ayusin ito para sa paaralan. Ang batang 8 taong gulang ay siyang pinakamalaking dahilan niya upang magpatuloy. Mula nang mamatay ang kanyang asawa na namatay sa panganganak, namuhay na lamang siya upang alagaan ang anak. At kahit na ang badyet ay lalong humihigpit, sinikap niyang tiyakin na mayroon ito ng lahat ng kailangan nito, lalo na ang pagmamahal at seguridad. Ang bahay na kanilang tinitirhan ay simple. May mga dingding na nangangailangan ng pintura at mga muwebles na nakakita na ng mas magagandang araw. Ngunit mayroon doong tawa, pagkain sa mesa at pagmamahal sa bawat sulok. Si Emerenciano ay nagtatrabaho bilang kahera sa isang lokal na supermarket. Ang sahod ay hindi mataas, ngunit hanggang ilang panahon na ang nakalipas, sapat na ito upang panatilihing maayos ang lahat. Kamakailan lamang, tumaas ng husto ang mga bayarin sa kuryente at ilang hindi inaasahang gastos ay nagsimulang magpahirap sa badyet. Gayunpaman gumagawa siya ng paraan upang hindi mapansin ni Alona na mahigpit na ang mga bagay-bagay. "Tatay, bakit lagi kang kumakain ng mas kaunti kaysa sa akin?" Naririnig niyang tanong ng anak na may mga malaking at mausisang mata. Ngumingiti siya at sumasagot, "Kasi mas maganda ang iyong plato, anak. Kailangan ng espasyo para magningning." Tumatawa ito at inililipat niya ang tingin upang hindi makita ang pag-aalala na lumalaki araw-araw. Samantala sa isang eskinita na hindi gaanong malayo mula roon, sinusubukan ni Sally na makibagay sa bagong rutina. Dumating siya ilang linggo na ang nakalipas mula sa ibang lungsod. Ang isang proyekto ng simbahan ay nagdulot ng pag-asa ng pagbabago, ngunit ang inisyatiba ay natapos dahil sa kakulangan ng mga boluntaryo. Gayunpaman, pinili niyang manatili. Natagpuan niya roon ang isang grupo ng mga taong tulad niya, humaharap sa kalye ng may dignidad. Naghahati sila ng pagkaing nakukuha nila, tumutulong sa isa't isa sa abot ng kanilang makakaya, at gumagamit ng mga donasyon ng damit upang protektahan ang kanilang sarili sa lamig. Si Sally ay nag-aambag ng kanyang makakaya. Tumutulong siyang ayusin ang mga damit. Nagtutahi ng mga sirang medyas gamit ang mga sinulid na nakita sa basura at nag-orasyon ng mahina para sa sino mang humingi. Siya ay ginagalang kahit na hindi gaanong nagkukuwento tungkol sa nakaraan. Minsan may nagtanong kung ano ang nagdala sa kanya roon at sumagot siya ng mahinang ngiti na ang buhay ay may sariling mga landas. Walang nag-insiste. Alam nila na bawat isa ay may sariling sakit na nakatago. Kinabukasan ng umaga, si Celia ay gumising ng maaga tulad ng dati. Tinipon niya ang kaunting mga gamit na mayroon siya at lumabas ng tahimik mula sa eskinita kung saan siya natutulog kasama ang ibang naninirahan. Dumaan siya sa abala ng bangketa, pinagmamasdan ang mga tindahan na nakapikit pa, at ang mga taong tila hindi napapansin ang kanyang presensya. Sanay na siyang maging hindi nakikita. Nang dumaan siya sa harap ng supermarket, tumigil siya ng kaunti, na parang tahimik na pinagmamasdan ng kilos. Si Emerenciano sa loob ay nasa kahera na, nirerehistro ang mga binili ng isang ginang. Nang tumingin siya sa labas, ang kanyang mga mata ay nagsalubong sa kanya sa maikling sandali. May kakaiba sa pagod na mukha na iyon, ngunit hindi niya matukoy kung ano iyon. Ilang sandali pagkatapos, malapit na sa kanyang pahinga, si Emerenciano ay pumunta sa isa sa mga istante at pumili ng ilang mabilis na pagkain. Tinapay, katas, prutas, wala namang espesyal. Nagbayad siya sa sariling kahera gamit ang card na lagi niyang ginagamit. Inilagay ang mga bagay sa isang plastik na supot at lumabas. Naglakad siya patungo sa babae na nakadikit pa sa pader, pinagmamasdan ang galaw. Nang lumapit siya, iniabot niya ang supot at sinabi na naisip niya ito. Tumagal siya ng ilang segundo upang maintindihan na para sa kanya iyon. Tinanggap niya gamit ang 2 kamay na may halo ng pagkagulat at pasasalamat at nagtanong kung bakit ginagawa niya iyon. Tumawa si Emerenciano at sinabi na minsan ang mga tao ay nangangailangan lamang ng simpleng kilos upang maalala
na mahalaga pa rin sila. Pagkatapos, nagtanong siya kung nakita na nila ang isa't isa noon dahil ang mukha nito ay hindi bago sa kanya. Si Sally nahihiya, umiling at nagpasalamat muli. Sa loob pa ng oras ng pahinga, umupo siya sa bangketa sa tabi niya. Nag-usap sila ng ilang minuto at agad na naging personal ang usapan. Nagsalita si Emerenciano tungkol sa anak na si Alona na may liwanag sa mga mata. Kinuwento niya na 8 taon na ito, napakatalino, masipag sa pag-aaral at ang lahat na mayroon siya sa buhay. Sinabi niya na may bahagyang nakatagong sakit na ang asawa ay namatay sa panganganak at mula noon ay nag-aalaga ng bata ng mag-isa. Sinabi niya na sa kabila ng mga kahirapan, ginagawa niya ang lahat upang panatilihin ito sa magandang paaralan at tiyaking lumalaki ito na napapaligiran ng pagmamahal. Nagsalita rin siya tungkol sa simbahan, sa mga pagkakataong nakakaramdam siya ng bagong lakas habang nakikinig sa mga salita sa pagsamba at kung paano nananatili ang kanyang pananampalataya kahit sa harap ng mga problema. Pinakinggan ni Sally ang lahat ng mabuti. Nang dumating ang kanyang pagkakataon na magsalita, ang kanyang boses ay lumabas ng mas mababa na parang nahihiya. Sinabi niya na namuhay siya sa mahabang panahon sa ibang lungsod, ngunit hindi na muling nakabangon pagkatapos na palayasin siya ng dating asawa. Nagsalita siya na gumugol ng mga taon sa kalye. Sinusubukang mabuhay sa abot ng kanyang makakaya hanggang sa nabalitaan niya ang tungkol sa isang proyekto ng kawanggawa ng isang simbahan at nagpasya na pumunta sa lungsod na iyon. Sinabi niya na ang proyekto ay natapos na kamakailan, ngunit nagpasya siyang manatili dahil naroon ang mga mabubuting tao tulad ng mga naninirahan sa eskinita na tratuhin siya ng may galang at isinama bilang bahagi ng pamilya. Sinabi niya na namimiss niya ang pananampalataya, na gustong-gusto niyang bumalik sa pagsisimba, ngunit walang lakas ng loob na pumasok sa lugar na iyon sa mga damit na suot niya. Sinabi niya na nahihiya siya, na ayaw niyang maging dahilan ng mga tingin o paghatol. Tumingin si Emerenciano sa kanya ng mataman at sumagot na kalokohan iyon. Sinabi niya na tumatanggap ang simbahan ng lahat, anuman ang anyo, at walang karapatan ang sino man roon na hatulan ang naghahanap ng kanlungan. Ngumiti si Sally, ngunit ibinaba ang tingin. Sinabi niya na kahit gayon hindi niya maiisip ang sarili na nakaupo sa upuan ng simbahan sa mga maruming at gasgas na damit na mayroon siya. Tumahimik si Emerenciano ng ilang segundo at sinabi na aayusin niya iyon. Nagtanong siya kung saan ito nakatira at nang marinig na sa eskinita malapit sa bahay niya, nagulat siya. Sinabi niya na dumadaan siya roon araw-araw, ngunit hindi kailanman napansin na may nakatira roon. Sinabi niya kung gaano kadali na magreklamo tungkol sa sariling buhay nang hindi napapansin ang sakit na nangyayari sa tabi lamang. Bago bumalik sa trabaho, gumawa siya ng pangako. Sinabi niya na Sabado kinabukasan na pupunta siya sa simbahan at nais niyang sumama rin ito. Sinabi niya na gagawan niya ng paraan upang makakuha ng malinis na damit para dito. Nagpasalamat si Sally, nagulat sa labis na pag-aalaga. Nangako siyang maroroon sa eskinita kinabukasan ng umaga. Ang natitirang bahagi ng araw ay mabilis na lumipas. Natapos ni Emerenciano ang kanyang trabaho at bago umuwi dumaan siya sa isang simpleng tindahan ng damit. Pumili siya ng ilang damit pambabae gamit ang natitirang limit sa credit card. Hindi siya nag-isip ng 2 beses. Hindi panahon upang gumawa ng kalkulasyon. Nang makarating siya sa bahay, si Alona ay naka-uniforme na nakaupo sa mesa na may takdang aralin. Pumasok siya at tumakbo ito upang yakapin siya. Naghapunan silang magkasama at habang kumakain, sinabi niya sa simpleng paraan na nakilala niya ang isang babae na nakatira malapit doon at baka bisitahin sila nito sa lalong madaling panahon. Sinabi niya na mabait na tao ito na nangangailangan ng tulong at baka maging kaibigan ng pamilya. Nasiyahan si Alona at sinabi na gusto niyang makilala. Nagtanong kung mahilig ito sa paglalaro at kung naniniwala rin sa Diyos. Tumawa si Emerenciano at sinabi na oo, na mukhang gustong-gusto nito. Natapos ang gabi na naghahanda ang ama at anak para sa Sabado. Inilagay niya ng maingat ang mga bagong damit. Inihiwalay ang lahat para sa kinabukasan at tumingin sa anak
na natutulog bago patayin ang ilaw. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya na may kakaibang bagay na malapit nang mangyari. At sa kaibuturan, nais niya na iyon ay simula ng isang magandang bagay. Sa Sabadong umaga, si Emerenciano ay bumangon bago pa man tumunog ang alarm. Alam niya na kakaiba ang araw na iyon. Naghanda siya ng kape habang natutulog pa si Alona, inayos ng maingat ang lunchbox at inihiwalay ang uniforme para sa field trip ng paaralan. Nang magising ang anak, lumapit siya rito na nakangiti at tumulong na ayusin ang buhok, tulad ng lagi niyang ginagawa. Nasiyahan ito sa field trip at walang tigil na nagsasalita tungkol sa mga larong gagawin nila, habang naglalagay siya ng mantikilya sa tinapay at naglalagay ng katas sa bote. Ngayon ay mag-e-enjoy ka ng husto, anak. Tamasahin mo at alagaan mo ang iyong baon, sabi niya habang iniabot ang bag. Sumagot si Alona ng mahigpit na yakap. Sinasabi na mahal niya ito. Sinamahan niya ito hanggang sa meeting point ng paaralan. Naghintay na dumating ang bus at kumaway habang sumasakay ito. Nakakaramdam ng sabay na pagmamalaki at maagap na pangungulila. Pagbalik sa bahay, naghanda siya ng 2 simpleng sandwich. Isa para sa kanya, isa para kay Sally. Binalot niya ang bawat isa sa aluminum foil at inilagay sa maliit na supot. Pagkatapos, kinuha niya ang mga bagong damit na binili niya at pumunta sa eskinita. Pagdating doon, nagulat siya sa dami ng tao. May mas maraming tao kaysa sa inakala niya, mga matatanda na nag-uusap sa mga grupo. Iba ay nakaupo sa sahig, iba naman sa mga kahon na baliktad. Simpleng kapaligiran ito, ngunit walang kalungkutan sa hangin. Mayroon kaligayahan, mayroon pagkakaisa. Hinanap niya si Sally ng mga mata at nakita niya itong nag-uusap sa isang mas matandang lalaki malapit sa pasukan ng eskinita. Lumapit siya at tinawag ito. Nang makita siya nito, ngumiti ito ng tapat. Binati niya ito at iniabot ang sandwich. Walang espesyal ngunit mula sa puso, sabi niya. Nagpasalamat ito na antig sa pag-aalaga. Inanyayahan niya ito na maglakad-lakad at tinanggap nito ng walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad sila, kinukuwento niya ang maliliit na bagay tungkol sa grupong tumanggap sa kanya. Nagsasalita ng mga pangalan, ng mga nakakatawang kwento at ng mga kahirapan. Pinakinggan ni Emerenciano ng mabuti, humanga sa pagmamahal na ginagamit niya sa pagsasalita tungkol sa iba. Nang makarating sila sa bahay niya, binuksan niya ang pinto at hiniling na pumasok ito. Nag-atubili si Sally sa sandali, tumingin sa paligid na parang sinusubukang alalahanin kung ano ang pagiging nasa tahanan. Inihatid siya ni Emerenciano sa sala at na nakangiti itinuro ang sofa kung saan nakatiklop ang mga damit na binili niya. Para sa iyo, para sa pagsimba natin ngayon, sana ay akma. Lumapit siya ng dahan-dahan, hinipo ang mga piraso na parang hinihipo ang isang banal na bagay at bumulong ng pasasalamat. Nag-apaw ang mga mata ng luha at tumingin siya sa kanya na may pasasalamat. Bakit mo ginagawa ito para sa akin? Tanong niya. Sumagot lamang siya, dahil tama ito at dahil sa tingin ko ay karapat-dapat kang magsimula muli. Nagyakapan silang dalawa at sa yakap na iyon ay may bagay na hindi nila maipaliwanag. Inaalok niya na maligo ito bago pumunta sa simbahan at tinanggap nito. Habang naghahanda ito, inihihiwalay niya ang mga sapatos, ang panyo upang takpan ang mga balikat, inaalagaan ang bawat detalye na parang nag-aayos ng isang bisitang parangal. Nang lumabas ito mula sa banyo, nakasuot na. Ang buhok ay nakatali ng simpleng garter at ang mukha ay malinis. Halos hindi niya naitago kung gaano siya nabigla. Napakaganda mo, sabi niya ng tapat. Nagpasalamat ito na may mahiyaing ngiti at lumabas silang magkasama patungo sa simbahan. Sa misa, si Sally ay nanatiling nakatuon ng mga mata sa altar. Hindi nagsasalita, hindi tumitingin sa mga gilid. Nakikilahok sa katahimikan na may ekspresyon ng muling nabubuhay ang mga lumang alaala. Pinagmamasdan siya ni Emerenciano paminsan-minsan, walang sinasabi. Sa dulo, nang tumayo ang lahat upang lumabas, lumapit siya sa isa sa mga pari at nagsalita ng mahina. Tumango ang pari at dahan-dahang inihatid siya sa kumbisalan. Si Emerenciano ay nanatili sa labas, nakaupo sa isa sa mga upuan, naghihintay. Sa loob ng kumbisalan, nanginginig ang boses niya. Padre, hindi ko ito naikwento sa sinuman. Noong bata pa ako,
Pinalayas ako ng lalaking kasama ko. Buntis ako. Mag-isa, walang tirahan, walang pagkain, walang suporta. Ipinanganak ko ang anak ko sa isang pampublikong ospital at sa ikatlong araw, ibinigay ko siya sa bahay ampunan. Akala ko ay iyon ang pinakamabuti. Akala ko ay makasarili kung panatilihin ko siya at hayaan siyang mabuhay tulad ng nabubuhay ako. Gumugol ako ng buong buhay na sinusubukang kumbinsihin ang sarili na tama ang ginawa ko, ngunit hindi ko kailanman makalimutan. Hindi ko kailanman nalaman kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit patuloy kong dinadala ang parehong larawan na kinunan nila sa kanya sa ospital, na parang bahagi ako na hindi ko napangahasan na bitawan. Tinatanong ko ang sarili araw-araw kung mabuti ba siya, kung mayroon bang nag-alaga sa kanya, kung masaya ba siya. Pinakinggan ng pari ang lahat sa katahimikan na may pansin at paggalang. Nang tumigil siya sa pagsasalita, sumagot siya ng kalmado. Anak, ginawa mo ang kaya mo. At ang anak mo ay karapat-dapat na malaman iyan. Karapat-dapat na malaman na iyon ay gawa ng pagmamahal. Marahil lumaki siya nang hindi nauunawaan kung bakit, ngunit maaari mo pa ring sabihin sa kanya. Maaari mo pa ring ipakita na hindi mo siya kailanman nakalimutan. Iniisip mo na hahatulan ka niya, ngunit marahil hinihintay niya ang eksaktong iyan. Umiyak si Sally Ron nang hindi pinipigilan ang mga luha. Huminga ng malalim, nagpasalamat sa pari at lumabas. Pagkatapos ng misa na may mukha pa ring may marka ng mga emosyon, nagpasalamat si Chelly kay Emerenciano para sa araw. Sinabi niya na matagal nang hindi siya nakakaramdam ng ganito. Napakataos, napakatao. Naglalakad siya sa tabi niya ng kalmado, walang masyadong sinasabi. Nakikinig lamang sa bawat salita na parang mga mahalagang lihim. Nang makarating sila malapit sa eskinita, huminto siya at sinabi na kailangan niyang makipag-usap sa mga kaibigan. Nais niyang ikwento sa kanila kung gaano kaganda ang sandali sa simbahan, na ang pari ay mabait at na dapat silang subukang pumunta balang araw. Nag-atubili si Emerenciano sa sandali at sinabi na maari itong matulog sa kanyang bahay. Sa kwarto ng bisita, kung nais nito, ipinaliwanag niya na ang anak ay naglalakbay kasama ng paaralan at sa ngayon may sobrang espasyo. Ngumiti siya ng may kaunting lambing at nagpasalamat, ngunit sinabi na mas gusto niyang bumalik para lang ibahagi ang kagalakan ng araw na iyon sa mga kasamahan. Naintindihan niya at respeto. Binati niya ng magandang gabi at nanatili roong nakatayo ng ilang segundo. Pinagmamasdan habang nawawala ito sa pasukan ng eskinita. Pagbalik sa kanyang bahay, naghanda si Emerenciano ng maligamgam na kape, umupo sa sala at nag-isip tungkol sa kanilang pinagdadaanan. Napakakaiba ng lahat, ngunit sabay na pamilyar. Hindi niya maipaliwanag ang koneksyon na nadarama niya sa babaeng iyon. Parang may bagay na mas malaki pa kaysa sa kanya na unti-unting gumagalaw. Naisip niya si Alona, naalala na babalik lamang ito sa Lunes at na malapit ng magbakasyon na nangangahulugang mas maraming oras sa bahay at marahil mas maraming gastos din. Kailangan niyang umupa ng yaya o isang mapagkakatiwalaang tao upang manatili sa bata sa mga araw na nasa palengke siya. Bumuntong hininga siya ng malalim at nagpasya na matulog ng maaga. Ngayon, maikling pahinga. Upang patuloy naming maihatid ang mga nakakainspirang kwentong ito ng libre, hinihingi namin na isaalang-alang mong mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Mag-comment ng salitang kapatawaran sa mga komento. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Kinaumagahan gumising siya bago sumikat ang araw. Naghanda ng mabilis na kape at nagpasya siyang pumunta sa eskinita. Gusto niyang makita si Sally, malaman kung kumusta ito at marahil ay pilitin pa siyang pumunta sa bahay niya. Sa daan may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya, parang may mali sa paligid. Pagdating niya, binati niya ang mga unang mukha na nakilala niya at nagtanong tungkol kay Sally. Isa sa mga lalaki, nakaupo sa isang kahon, kamut-ulo at sinabi na umalis ito ng maaga bago pa silang lahat magising. Sinabi rin nito na nagmamadali itong umalis, parang may tiyak na pupuntahan. Nagtaka si Emerenciano. Tinanong niya kung sinabi nito kung saan ito pupunta, ngunit walang nakakaalam. Nang malapit na siyang tumalikod, may nakatandang naninirahan doon na tumuro sa isang supot na nakapatong sa sulok.
Naiwanan niya yan, sabi nito. Lumapit si Emerenciano at inilabas ng matanda mula sa loob ang isang kusot na papel. Nakatiklop ng paulit-ulit. Isang lumang litrato, maingat niyang binuklat. Larawan niyon ng sanggol na nakabalot sa tela ng ospital, bahagyang nakapikit at may maliit na marka sa tagiliran ng katawan. Sa sandaling nakita niya ang marka, naramdaman ni Emerenciano na tumigil ang mundo. Dinala niya ang kamay sa sariling tiyan at hinipo ang eksaktong lugar. Iyon din ang markang iyon, ang parehong kurba, ang parehong detalye. Umakyat ang lamig sa kanyang likod at lumuhod siya ng hindi namamalayan. Nagmamadaling nagtanong siya kung saan nagmula ang larawang iyon. Sumagot ang matanda na lagi itong dala ni Sally, na parang kayamanan. Na walang nakakaalam kung tungkol saan, ngunit sobrang ingat nito doon. Sinabi ni Emerenciano na kailangan niya ang larawan na napakahalaga noon. Nag-atubili ang matanda, sinabi na hindi tama na ibigay ang isang bagay na napakpersonal, ngunit may sumabad na ibang naninirahan doon. Sinabi nito na lagi raw binabanggit ni Sally si Emerenciano na nagtitiwala ito sa kanya at marahil ay mas mabuting hayaan siyang dalhin ang larawan. Sa ilang pag-aalinlangan sa huli ay ibinigay din nila ang litrato. Tumayo siya, gulat pa rin, at naglakad ng mabilis. Umiikot ang ulo. Baka pagkakataon lang, iniisip niya. Pero paano kung hindi? Dumaan siya sa harap ng tindahan kung saan siya nagtatrabaho. Tumingin siya sa loob, umaasa na makita siya roon, ngunit wala. Nagtanong siya sa isang kasamahan sa pinto kung may dumaan na naghahanap sa kanya, ngunit negatibo ang sagot. Sumunod siya sa kanyang udyok at nagpasya siyang pumunta sa ospital. Naaalala niya ang kwento nito kung paano ipinanganak ang anak sa isang pampublikong ospital, kung paano nakalilito ang lahat, kung paano may kahulugan ngayon ang sinabi nito. Imposibleng hindi isaalang-alang ang posibilidad. Sa bawat hakbang, lalong bumibigat ang paghinga. Pagdating sa ospital, naghanap siya ng kawani at nagtanong kung may pumasok na tinatawag na Sally sa nakaraang oras. Tumingin ang empleyada sa mga record at kinumpirma na oo, may babaeng may ganong pangalan na dumating kanina. Hindi maganda ang pakiramdam, ngunit stable na. Humingi siya agad na bisitahin ito, ngunit sinabi ng kawani na dahil hindi siya pamilya, hindi niya maaprubahan ang bisita. Pinilit niyang sabihin na kaibigan siya, na kailangan niyang makausap ito. Nanatili ang babae sa kanyang sagot, sinasabing patakaran ng ospital. Umatras siya, tumingin sa paligid, hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi nawawala sa isip ang larawan ng sanggol na may markang iyon sa katawan. Lumalaki ang bigat sa dibdib. Ang pangangailangan na kumpirmahin ang pinaghihinalaan ay sumasakop na sa kanya. Alam niyang hindi siya pwedeng maghintay, hindi sa ganong kalagayan. Nang hindi na nag-isip, tumawid siya sa pasilyo at sinundan ang mga palatandaan papunta sa mga kwarto. Nahanap niya ang numerong sinabi at na kumakabog ang puso, itinulak ang pinto. At nandoon siya. Nakaupo sa kama, ngumingiti, nakikipag-usap sa isang doktor. Nang makita siya, tumigil ito sa pagngiti. Nalito ang doktor, ngunit walang sinabi si Emerenciano. Pumasok lang siya, hawak ang litrato. At doon, sa sandaling iyon, magsisimulang magbago ang lahat. Nakatayo si Emerenciano sa pintuan ng kwarto, ng ilang segundo pigil ang hininga at hawak ang litrato. Si Sally, nakaupo sa kama, tumawa sa sinabi ng doktor, ngunit nang mapansin ang ekspresyon niya, nawala agad ang ngiti. Nalito ang tingin ng doktor, ngunit hindi nag-abala si Emerenciano na magpaliwanag. 2 hakbang papasok at itinaas niya ang litrato nang walang sinasabi. Tumingin si Sally sa larawan, nakilala agad kung ano iyon at saka tumingin pabalik sa kanya. Nagbago ang ekspresyon nito, bahagyang nabukas ang mga labi ngunit walang salitang lumabas. Alam mo ba, tanging nasabi lang ni Emerenciano, matatag ang boses ngunit naguugat. Nanatili ang tingin niya sa babae, naghihintay ng sagot na hinihinalaan na niya, ngunit kailangan pa ring marinig. Tila nanigas si Sally sandali, pagkatapos itinaas ang mga kamay sa bibig at dahan-dahang umiling. Hindi ako sigurado, sabi niya sa huli. Simula ng unang araw na nagsalita ka tungkol sa kwento mo, naramdaman kong may kakaiba, pero akala ko guni-guni ko lang. Nang marinig kita na nagsalita tungkol sa iyong ina, sa ampunan, sa marka, nagsimula akong isipin na maaaring ikaw nga. Pero paano ko sasabihin? Paano ka makakaramdam?
Natatakot ako. Kahapon, pagkatapos ng pagsisisi, naghanda ako, maniwala ka. Balak kong sabihin sa'yo lahat ngayon. Pero gumising akong masama ang pakiramdam. Akala ko lumalala na. Direkta akong pumunta rito at walang oras. Walang sinabi si Emerenciano. Dahan-dahan lang siyang lumapit. Umalis ng tahimik ang doktor. Nauunawaan na may napak-personal na nangyayari roon. Nagpatuloy si Selly sa pagsasalita, putol-putol ang tinig. Naisip ko lahat ng paraan para sabihin sa'yo. Naisip kong sumulat, ipakita ang litrato, sabihin habang nakatingin sa mata mo. Pero hindi ko alam kung tatanggapin mo. Maaaring galit ka sa akin. Maaaring isipin mong iniwan kita dahil wala akong pakialam. Pero hindi ganoon, hindi kailanman. Pinalayas ako ng pamilya habang buntis, natutulog sa kalye, wala ni pagkain. Nakita ko ang sanggol na napakaliit at napakahina at naisip kong ang pinakamabuting magagawa ko para sa kanya ay iwan siya sa lugar kung saan mayroon siyang pagkakataon. Lalo pang lumapit si Emerenciano, umupo sa gilid ng kama at hinawakan ang mga kamay nito. Tama ka. Iyon ang pinakamahusay na desisyon na magagawa mo sa kung ano ang mayroon ka. Hindi madali lumaki sa ampunan, pero nakaligtas ako. At kahit hindi ko kailanman nalaman kung saan ako nanggaling, ngayon nauunawaan ko na. Hindi mo ako iniwan dahil hindi mo ako mahal. Iniwan mo ako dahil sobra kang nagmahal para makita akong maghirap sa tabi mo. Bumagsak siya sa iyak. Paulit-ulit niyang sinasabi na nagsisisi siya, na gusto niyang bumalik sa nakaraan, na ibibigay niya ang lahat para maging iba. Pinutol siya ni Emerenciano ng mahigpit na yakap. Tama na. Tapos na yon, nandito ka na ngayon. At yan ang mahalaga. Isinandal ni Selly ang mukha sa balikat niya, tahimik na umiiyak. Nanatili sila roon magkayakap ng mahabang panahon, wala nang paliwanag. Sapat na ang presensya nila sa isa't isa. Mamaya, nang bumalik ang doktor, tinanong nito kung paano na siya. Sinabi ni Selly na mas maganda na ang pakiramdam niya. Ngumiti ang doktor at sinabi na ang kondisyon ay magaan lang naman. Simpleng pagkakasakit lang dahil sa kinain niya. At sa gamot ay kontrolado na ang lahat. Tumingin ito kay Emerenciano at sinabi na kailangan lang nito ng pahinga at mabuting pag-aalaga. Minungkahi na manatili sa mas stable na lugar sa susunod na mga araw at sinabi agad ni Emerenciano na titira ito sa bahay niya. Tumingin siya dito at dinagdag, doon ka magpapahinga ng mabuti at kung gusto mo, manatili ka kahit gaano katagal. Nag-atubili si Selly sandali pagkatapos sinabi na tatanggapin niya sa isang kondisyon. Kailangan kong dumaan muna sa eskinita. Kailangan kong makausap ang mga kaibigan ko, sabihin kung ano ang nangyayari. Mag-aalala sila kung mawawala na lang ako. Tumango si Emerenciano. Siyempre, pamilya mo rin sila, dadaan tayo roon ng magkasama. Pagkatapos pupunta ka na sa bahay ko at makilala mo ang apo mo. Ngumiti si Selly nang marinig niya iyon. Bumalik ang emosyon sa mga mata, ngunit ngayon ay may kasamang ginhawa. Gumugol sila ng natitirang hapon sa tahimik na pag-uusap, pagkukuwento. Nagsalita siya tungkol sa naaalala niya sa kapanganakan, tungkol sa takot na naramdaman noon. Nagsalita siya tungkol sa ampunan, tungkol sa mga kaibigang nakuha niya, kung paano mahirap ang buhay, ngunit paano laging may lakas sa loob niya na nagtutulak sa kanya pasulong. Nakikinig si Selly na basang-basa ang mga mata, nag-iisip tungkol sa oras na nasayang, ngunit nagpapasalamat na mayroon pa siyang pagkakataon na muling kumonekta. Nang gumabi, nagpaalam si Emerenciano sa doktor, tumanggap ng mga tagubilin para sa pag-aalaga sa susunod na mga araw at tinulungan si Selly na tumayo mula sa kama. Naglakad silang magkasama sa mga pasilyo ng ospital, tahimik, ngunit magaan ang mga hakbang. Sa labasan, tumingin siya dito at sinabi, babawiin natin ang nawalang oras. Hindi ko alam paano o kailan, pero gusto ko yon at sa tingin ko gusto mo rin. Tumango lang ito, walang nasabi. Ang darating pa hindi pa nila alam, ngunit sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman nila na may bagay sa wakas na nasa tamang lugar. Sa sandaling umalis sila ng ospital, hiningi ni Selly na dumaan muna sa eskinita bago sumama kay Emerenciano sa bahay nito. Tahimik ang daan papunta ron, ngunit sa loob niya nagkakagulo ang mga emosyon. Kinakabahan siya dahil nawala siya ng walang paalam, ngunit sabik din siyang ibahagi
ang pinakamalaking pagbabago sa buhay niya sa iilan niyang kaibigan na itinuturing niyang pamilya. Nang papalapit na sila sa pasukan ng Eskinita, napansin na ng ilang naninirahan ang presensya niya at tumayo sila na may ginhawa. Sinabi ng isa na nag-alala sila sa pagkawala niya na naisip pa nilang maghanap sa ospital, ngunit hindi nila alam kung dapat. Kinalma sila ni Selly ng ngiti at sinabi na talagang nakaramdam siya ng sakit, ngunit maayos na siya ngayon. Sinabi niyang may importanteng isa sasabi, hiniling na magtipon-tipon lahat at ibinahagi ang balitang inilihim niya sa dibdib. Sinabi niya na muling natagpuan niya ang anak niya, na nandoon ito sa tabi niya, na lahat ay nangyari ng hindi inaasahan at mabilis, ngunit totoo. Sinabi niyang siya ang lalaking kilala na ng lahat doon, na tumulong sa damit sa magagandang salita, at ngayon alam na nilang dalawa na ang naramdaman nila mula pa sa simula ay may pangalan, dugo. Pumalakpak ang mga kaibigan niya sa tuwa, iba ay napaluha pa. Parang ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. At para kumpleto, isa sa mga pinakamatatanda ay nagtaas ng kamay at inanunsyo na may magandang balita rin siya. Sinabi niyang nakayos na ng simbahan ang dating proyektong panlipunan at sa loob ng ilang araw lahat ng naninirahan sa Eskinita ay dadalhin sa organisadong kanlungan, may kama, pagkain at maging workshop para sa trabaho. Tumingin si Selly kay Emerenciano at sa mga kaibigan. Mukhang ngayong araw ay araw ng mga bagong simula para sa lahat, sabi niya na nag-uugat ang tinig. Isa-isa, nagpaalam siya ng matagal na yakap, pangako ng pagbisita at mga salitang puno ng pagmamahal. Kinuha niya ang iilang ari-arian na natira pa niya at umalis sa tabi ng anak niya. Pagdating sa bahay ni Emerenciano, ipinakita niya ng maingat ang kwarto ng bisita. Sinabi niyang maaari nitong ayusin kung paano gusto, na sa kanya na ang espasyong iyon ngayon. Nanatili itong nakatayo ng ilang sandali sa pintuan, sinusulyapan ng kapaligiran na basang-basa ang mga mata. Ang tagal nang hindi ako natutulog sa tunay na kama, aminin niya. Sumagot lang siya ng ngiti. Ngayon matutulog ka na ng payapa. Gumugol si Selly ng natitirang hapon doon, inaayos ang mga damit na natanggap niya, iniingatan ang litrato ng sanggol ng mas may pag-iingat pa at sinusubukang maunawaan kung paano nabago ang lahat ng napakabilis. Kinaumagahan, mas maaga pa na gumising si Emerenciano at naghanda ng almusal ng tahimik. Babalik na si Alona mula sa field trip ng eskwelahan at alam niyang mahalaga ang sandaling ito. Habang nagsasaing ng kape, inayos niya ang mesa ng prutas, tinapay, mantikilya at ilang pancake na gustong-gusto nito. Lumitaw si Selly sa kusina na may mahiyaing ngiti at tinanong kung maaari siyang tumulong. Sinabi niya na tumutulong na ito sa pag-iral doon. Nang lumalapit na ang orasan sa nakaplanong oras, pumunta sila sa babaan ng bus ng paaralan. Ilang minuto pagkatapos, umandar ang bus at nagsimulang bumaba ang mga bata, tumatawa at nagkokomento tungkol sa pasyal. Dumating na tumatakbo si Alona, may bag sa likod at tumalon sa bisig ng ama. Bumalik ka na, maliit ko, sabi ni Emerenciano, hinihigpit ang yakap. Tumingin ito sa gilid at napansin ang babae sa tabi niya. Ito si Selly, anak. Lola mo siya, sabi niya. Kumunot ng noo si Alona sandali, parang naiintindihan, ngunit ngumiti ka agad at nagtanong, gusto mo bang mag-almusal kasama namin? Ang reaksyon ng bata ay napakanatural na kailangan ni Selly na pigilan ang sarili para hindi umiyak sa harap ng lahat. Hinawakan siya ni Alona sa kamay at naglakad silang tatlo ng magkasama papunta sa bahay. Pagdating nila, umupo sila sa mesa at ikwinento ni Emerenciano sa simpleng paraan na minsan pinaghihiwalay ng buhay ang mga tao, ngunit ang mahalaga ay kapag binigyan tayo ng pagkakataon na muling magkita. Nakinig ng mabuti si Alona at pagkatapos ng ilang sandali sinabi na hindi niya inaalalang kung ano ang nangyari. Ang maganda lang na magkasama na sila ngayon. Nagpatuloy ang almusal na may tawanan, mga kwento tungkol sa field trip ng eskwelahan at maliliit na katahimikan na puno ng kahulugan. Nakikinig si Selly sa lahat na puno ang puso. Alam niyang tatagal para makabuo ng mas malalim na relasyon, ngunit sa sandaling iyon tapos na ang pinakaimportante. Nandoon siya napapalibutan ng pagmamahal, tinanggap ng anak na hindi niya kailanman tinigilan ng pagmamahal,
at tinanggap ng apo na tila may maraming espasyo pa sa puso. Pagkatapos ng almusal, ipinakita ni Alona ang mga drawing niya. Ikwinento kung paano siya nakagawa ng mga bagong kaibigan sa pasyal at nagtanong kung maaari silang pumunta sa simbahan nang magkasama sa susunod na katapusan ng linggo. Sinabi ni Emerenciano na oo at ngumiti si Selly. Sa pagkakataong ito may bagong damit at nakataas ang ulo, dinagdag niya. Ginakap siya ng bata at sinabi na gusto niyang iguhit ang buong pamilya sa papel, magkakasama lahat. Tumingin si Chelly kay Emerenciano at sinabi ng mababa ang tinig, "Salamat sa pagbabalik mo sa lahat ng ito sa akin." Sumagot siya na titingnan ang mata nito. "Hindi mo nawala, naghihintay lang ng tamang panahon." Sa araw na iyon, walang napakalaking pangako, walang memoryado na salita. Simpleng kilos lang na iintindihang katahimikan at katiyakan na pinagsaluhan nila tatlo. Ang nakaraan ay hindi na masyadong mabigat at ang hinaharap, sa wakas, maaari nang mabuhay ng may gaan. Nagsisimula ng isulat ang bagong kwento doon sa simpleng bahay na iyon ng mga taong pinaghiwalay ng buhay, ngunit muling pinagsama ng tadhana. Kwento ng kapatawaran, muling pagkikita at pagmamahal. At sa pagkakataong ito, walang aalis pa. Salamat sa pagdating mo hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas ngayon sa iyong screen. I-click lang. Sa mundo kung saan napakaraming sakit ang dumadaan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung nakaapekto sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe. Tumutulong ito sa amin na magpatuloy sa pagdadala ng tunay na kwento na karapat-dapat na ikwento. Isulat sa komento kung saan ka nanonood. At kung kaya mo, i-share. Maaaring mukhang maliit, ngunit ang pagkalat ng kwento ng tagumpay ay pagkalat din ng pag-asa.